Sinalubong si Kenji ng tunog ng mahinang machine na nakakabit sa katawan ng kanyang asawa at ng amoy ng gamot na sumasama sa hangin na umiikot lang sa air condition na silid na yon. Habang papalapit sa kama ng kanyang asawa ay nanlabo ng mga mata ng lalaki. Habang kumakalabog sa sakit ang kanyang puso, wala sa sarili siyang napahawak sa kanyang dibdib. Hindi yon ang inaasahan niyang madadatnan sa kanyang pagbabalik ng bansa mula sa business trip na inasikaso niya. Hindi yon, kung hindi ang nakangiting mukha ng kanyang asawa at anak sa loob ng silid. Han, may nginig ang boses na tawag niya sa asawa na sa mga sandaling iyon ay nakapikit ang mga mata. 2 linggo lang siyang nawala pero biglang nag-iba ang itsura ng kanyang asawa sa pagbabalik niya. Namayat ito, medyo nanilaw na parang wala ng dugong nananalaytay sa kanyang katawan dahil sa iba ng kanyang pamumutla. Lubog din ang mga mata nito. Hindi niya na makilala pa kung siya pa ba ang asawa niya. Natatakot siya na kapag niyakap niya ang katawan nito ay humiwalay ng katawan nito sa balat nito at mga buto. Britney, tila nauupos niyang banggit sa kanyang pangalan na patuloy sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Anong nangyari sa Han? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito na pala kalala ang sakit mo? Bakit ka naglihim, Britney Joanna? Unti-unting napaluhod na doon si Kenji sa gilid ng kama ni Britney, na sa mga sandaling iyon ay natutulog pa rin, hilam sa luhang mga matang ginagap ng lalaki ang buto at balat ng kamay ng kanyang asawa kung saan nakatusok ang karayom ng kanyang swero na nakakabit sa katawan niya upang tuluyan siyang makabawi ng lakas kahit na papaano. Dinala niyang kamay ni Britney sa kanyang kaliwang pisngi. Damang-dama niyang panlalamig ng palad ni Britney. Bumuhos pang mga luha doon ni Kenji nang ilang butil ay pumatak na sa palad ng babaeng mahimbing ang tulog noon. Narito na ako, Britney. Narito na ako. Natatandaan pa ni Kenji ang itsura ng babae bago siya umalis ng bansa. Bagamat may pagkapayat ang katawan, hindi naman ito katulad ng itsura niya ngayon. Bumalong pang mga luha ng lalaki. Noon lang siya umiyak ng ganong kalala. Noon niya lang naramdaman ang kawalan ng pag-asang natatanaw. Hindi niya pa rin magawang lunugin ang katotohanan na may sakit ang kanyang asawa at kasalukuyang nakarata ito ngayon sa harapan niya. Sising-sisi siya na hindi niya ito sinamahang magpa-check up. Pinagsisisihan niya kung bakit pinili niyang ayusin ang negosyo bago unahin ang kalusugan ni Britney. Kung alam niya ito, pipiliin niyang hindi umalis. Mananatili siya sa bansa. Naririnig mo ba ako, Han? Narito na ako. Nakabalik na ako. Sambit niyang patuloy sa pag-iyak, marahan niyang hinaplos sa mukha ng asawang naramdaman niya rin ang panlalamig. Gising na, idilat mo ng mga mata mo, mag-usap tayo, gusto ko marinig muli ang boses mo. Britney, pakiusap, idilat mong iyong mga mata. Britney, patuloy na iyak ni Kenji nang hindi na magawang itago, hindi na nagawang pigilan, wala pa ring response si Britney doon. Napasubsob ng mukha ni Kenji sa gilid ng kama. Para siyang nakikipag-usap sa walang pakiramdam na estatwa. Umalingaw-ngaw pang mahinang panaghoy sa loob ng silid na ni Kenji kasabay ng masumaba niya pang luha. Han, kung naririnig mong boses ko, pakiusap, idilat mong iyong mga mata. Gumising ka na, Britney. Please, oras ang tumagal at wala pa ring nangyari. Hindi gumising si Britney kagaya ng kagustuhan ni Kenji. Nang kumalmang lalaki ay lumabas siya upang magtungo sa nurse station. Hindi niya pinansin si Manang Elsa na nasa may pintuan pa rin noon at saksi sa pagtangis at pagsisisi na ginagawa niya sa loob. Bahagya atong tumalikod sa kanyang amo upang itagong awa na namumuo sa kanyang mga mata. Sa kanyang pananaw ay parehong may kasalanan ng mag-asawa. Isang malaking misunderstanding ang nangyari sa pagitan nila. Walang ibang sinisisi ang matanda kung hindi ang oras. Sir, binigyan po kasi namin siya ng pampatulog upang makatulong po yun sa paggaling niya. Ano klaseng pampatulog ang ibinigay niyo sa kanya? Kailan pa siya gigising? Kailangan ko siyang makausap. Pakihintay na lang po sir, maya-maya lang din po'y magigising na po ang ating pasyente. Walang magawa si Kenji sa sinabi ng nurse kung hindi ang bumalik na silid at hintayin na lang niyang magising ang asawa. Subalit, sumapit na lang ang dilim ay nanatiling tulog pa rin at nagpapahinga si Britney. Nanatiling lalaki sa tabi ni Britney, hawak ang isang kamay nito. Nakailang beses nang pasok si Manang Elsa doon
upang alukin ng kumain ng hapunan ng amo na halatang pagod pa sa biyahe. Ngunit mariing tinanggihan yun ni Kenji. Ayaw niya lisanin ng tabi ng asawa at baka mamaya pagbalik niya ay tulog na naman ito. Hindi niya naabutan na saglit itong nagkamalay. Mag-take out na lang po ako na pagkain niyo at dadalhin ko dito, Mr. Baruel. Suggestion na rito ni Manang Elsa. Hindi man pumayag si Kenji sa suggestion, ay ginawa pa rin ng matanda ang kanyang sinabi. Lumabas siya ng hospital at umorder ng pagkain para sa kanyang amo. Pagbalik niya ng silid ay pinatong niya lang yun sa table. Hindi yun ginalaw ni Kenji. Sa mga nalaman niya, sino pa bang matinong tao ang gaganahang kumain ng matiwasay? Wala. Kumain na po kayo, Mr. Barwell. Mahirap po kung pati kayo biglang magkakaroon ng sakit. Hindi sumagot si Kenji na parang wala siyang naririnig. Nanatiling nakatuon ang kanyang mga mata sa mukha ni Britney. Pilit na hinahanapan to ng sign o kahit ang galaw ng pilik mata bilang patunay na magigising na ito sa pagkakatulog. Maya-maya na lang Manang Elsa. Hindi na iginit na matanda ang kanyang gusto. Hinayaan na lang niya ang amo. Tahimik siyang naupo sa sofa habang natatanaw ang dalawa. Nakikita niya kung paano mag-alala si Kenji sa kalagayan ng asawa, kung kaya naman hindi niya mapigilang maisip na kung marahil sinagot nito ang isa sa mga tawag niya at pinakinggan siya. Hindi sila hahantong sa ganitong sitwasyon dahil magagawa niyang alagaan ang kalusugan ng kanyang asawa. Mapipilit niya itong magpa-dialysis at huwag pumalya. Kung nangyari yon, hindi sana magiging kritikal ang kalagayan dito ni Britney. Napabuntong hininga na lang doon ng matanda. Wala na siyang magagawa sa sitwasyon nila kung hindi ang yakapin at tanggapin ito hanggang sa hindi na napigilan ni Kenji ang kanyang pagod at subsob ng ulo sa gilid ng mukha ni Britney. Napatayo na si Manang Elsa nang makita yon, ngunit hindi niya piniling gisingin ang amo dahil alam niyang pagod ito. Wala naman sana kasing ganitong sitwasyon kung naging totoo lang si Mrs. Barwell sa asawa niya. Nasa kalagitnaan na ng gabi nang magising si Britney. Malabo ang kanyang mga mata pero naaninig niya na may imaheng nakasubsob sa gilid niya. Sobrang sakit ng katawan niya na para bang binugbog siya ng 10 tao. Pakiramdam din niya wala siyang lakas na natitira sa katawan. Naburong kanyang mga mata sa pumapatay na tubig sa kanyang swerong nakatusok sa kamay. Bigla siyang nakaramdam ng agarang panghihina, yung tipong nibuhati ng kanyang ulo upang ibaling sa kabilang banday hindi niya magawa. Nahagip ng kanyang mga mata ang bulto ni Manang Elsa na nakahiga sa sofa. Gising pa ito dahil sa liwanag ng cellphone niyang hawak na tumatama rin sa mukha ng matanda. Pilit niyang iginalaw ang kanyang kamay na may nakatusok na karayom at dahil hawak yun na nakatulog na si Kenji, nalimpungatan ng lalaki na mabilis na inangat ang kanyang ulo. Parang gusto na naman niyang maiyak na makita niyang dilat ng asawa at nakaburo ng paningin nito sa kanyang muka na parang kinikilala pa rin siya. Britney, gising ka na. Tayo niya doon ni Britney na mabilis binigyan ng yakap ang patpati niyang katawan. Nakagat na ni Britney ang kanyang labi. Bukod sa hindi niya inaasahang makikita ito sa kanyang pagising ay hindi niya rin ine-expect ang pagbuhos dito ng kanyang mga luha na animoy sobrang saya nitong muli pa siyang nagising dito. Han, bakit tinitiis mo sakit mo na mag-isa? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo inilihim? Iniisip mo ba na tatalikuran kita dahil may sakit ka? Hindi Han, hindi ko gagawin yun. Sana ipinalam mo agad ng naagapan natin. Sunod-sunod na sambit ni Kenji na hindi na mapigilan ang patuloy na pagbaba ng kanyang mga luha. Natameme na si Britney doon na nakatingin pa rin sa mukha ng asawa. Baka sa mga mata niyang hindi makapaniwala sa mga nakikita. May sakit ka na pala no nagpunta tayo ng Batangas, pero inilihim mo pa rin sa akin. Sa tingin mo ba, iiwan kita kung alam ko may nararamdaman kang masama? I will stay, Han. Hindi ko kayo iiwan kung alam ko lang ito, Britney. Hindi na malayo ni Britney na unti-unti nang bumabagsak ang kanyang mga luha sa mga binitawan nitong mga salita. Paano kung may masamang nangyari sa'yo pagbalik ko? Paano kung hindi ka na nagising? Paano ako, Han? Hindi mo man lang ba naisip kung paano ako masasaktan? Sorry dahil inuna ko negosyo. Ang buong akala ko kasi ay okay ka lang. Walang ibang sakit. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na kailangan nating alagaan ang ating mga sarili? Ano ito, Britney? Nanatiling nakatitig ang mga mata ni Britney sa kanyang asawa para siyang nasa magandang panaginip na mga oras na yon. Oo, alam niyang mahal siya ni Kenji at handa na umano itong magbago.
Pero yung kinakasama ng loob niya dito ay pinalampas nitong taong naging dahilan ng pagkakasakit ng kanilang anak. Kung hindi niya yun ginawa, malamang baka sinabi niyan tungkol sa kanyang sakit. Hindi rin yun lalala dahil patuloy siyang makakapag-dialysis dahil wala naman siyang ibang pinoproblema. Kagaya ng naging sitwasyon noon ni Noah. Alam kong masama ang loob mo sa akin dahil hinayaan kong makatakas ang may kagagawan ng sakit ng ating anak, pero kagaya ng unang sinabi ko, may dahilan ako, Han. Sana mapatawad mo na ako. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para gumaling ka at madugtungan ang buhay mo. Wala akong pakialam kahit maubos ang pera ko o ang mga naipundar kong negosyo. Ang mahalagay gumaling at masubaybayan mong paglaki at pagbibinata ni Noah. Lumaki ng butas ng ilong ni Britney at mas bumaha pa ang kanyang mga luha. Sobrang na-touch siya sa sinabi ni Kenji. Hindi rin nakaligtas na mapahikbi si Manang Elsa na dinig ang mga salitang pinakawalan rito ni Kenji. Iniisip mo ba na wala akong pakialam sa'yo? Nagkakamali ka, Han. Hindi ba't ipinangako kung magbabago ako? Handa pa rin akong tuparin ang pangakong yun. Kaya lumaban ka, magpagaling ka. Huwag mong isipin ang gastos. Huwag mong alalahanin kung saan din kukuhonin ang kidney ipapalit sa defective mong kidney. Akong bahala, Britney. Magtiwala ka sa akin, akong bahala. Makailang ulit pang sambit ni Kenji na determinado sa kanyang mga sinabi. Masuyo niyang pinalis ang luhang lumabas sa mga mata ni Britney. Gusto niyang magsalita at sabihin sa kanyang asawa na kakapit siya. Gusto niya pang mabuhay pero nang dahil sa katangahan niyang parang siya na rin ang nagpatiwakal. Kapit lang, Britney, ha? Kapit lang, lumaban ka. Huwag kang susuko, narito lang ako. Sasamahan kitang lumaban. Si Noah, paniguradong hinihintay niya ang pagbabalik mo. Sa tuwing nahihirapan ka, isipin mo lang kaming dalawa. Bumukas ang pintuan ng silid kung kaya naman naudlot ng madramang tagpong iyon. Isang nurse ang pumasok upang i-check ang vital signs ni Britney. Bahagyang lumayo si Kenji sa kama upang bigyan ng espasyong nurse na iyon. Mr. Barroel, lingon ng nurse sa kanya nang matapos ng kanyang ginagawa. Ngumiti pa to na para bang hindi big deal ang mga buti ng luhang nakita niya sa mukha ni Kenji. Naiintindihan niya ang sitwasyon nila. Pinapatawag po kayo ni Dr. Chua. Nice daw po kayong makausap. Sumunod po kayo sa akin. Yumukutwat kapag dakay lumabas na ng silid pero tumigil sa may pintuan upang hintayin siya nito. Si Dr. Chua ang nag-aalagang doktor kay Britney na sina Renz at Althea mismo ang pumili dahil kilalang magaling ito. Babalik ako, Han. Kakausapin ko lang ang doktor mo. Huwag ka munang matutulog ulit, ha? Saglit lang ako sa labas. Paalam ni Kenji na hinalikan pa sa noo ang kanyang asawa na titig na titig sa mukha noon ni Kenji habang naiiyak pa. Kasabay ng pagtalikod ni Kenji ay nagkaroon ng tunog ang mga luha ni Britney. Mabilis siyang dinaluhan ni Manang Elsa na mabilis kumuha ng tissue upang punasan ng luha ng kanyang amo. Antig na antig pa rin ang damdamin niya dito. Madam Britney, tama na po ang iyak. Narito na si Mr. Barroel. Hindi ka niya pababayaan. Hahanap siya ng lunas na kaya naman lumaban ka. Tiisin mong lahat, sakit lang yan. Si Britney Joanna Digia Barroel ka. Anang matandang pilit na pinigilan ang mga luha kahit dalang-dala na siya nang nagkatunog na hikbi ng babaeng amo. Hindi ba't ang dami mo pang pangarap? Maging pintor na sikat. Tutuparin mo pang lahat ng yon. Marami ka pang maipipintang obra, nakikita ng maraming pera. Doon ka kumapit, Madam Britney. Yun ang panghawakan mo kasama ng pagmamahal ni Mr. Barroel sa'yo at ng paghihintay ni Noah na bumalik ang kanyang ina sa villa upang alagaan siya at muling yakapin ng mahigpit. Laban lang, Madam. Tahimik na sinundan ni Kenji ang nurse na magdadala sa kanya kung nasaan si Dr. Chua. Napangat lang ng bahagya kay Kenji ang mukha ng doktor. Nang pumasok sila sa opisina nito, agad din naman silang iniwan ng nurse. Maupo ka, Mr. Barroel. Kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Sinunod ni Kenji ang kagustuhan ng doktor. Naupo siya sa harap ng table nito. Tinulak ng doktor ang isang folder na naglalaman ng iba pang diagnosis ng sakit ni Britney. Tinignan lang yan ni Kenji at ayaw basahin ang nilalaman nito. Sa ngayon, kumalat ng sakit ni Mrs. Barroel. Kailangan na niyang magkaroon ng kidney transplant sa lalong madaling panahon bago pa sumukong kanyang ibang organs gaya ng atay at magkaroon ng iba pang side effects. Kung mas lalong lalala ang sitwasyon niya, ang paningin niya ay maaaring maapektuhan hindi lang ang organs. Huminga ng malalim si Kenji upang kalamayin ang kanyang sarili. Kailangan niyang kumalma para makapag-isip. Paano kung hindi agad makahanap ng donor?
Paano kung hindi agad makapagpa-transplant? Depende sa magiging komplikasyon ng pasyente magiging tagal ng buhay niya, Mr. Barwell. Napatayo na doon si Kenji, naikuyom na niyang kanyang mga kamao. Sino ka para magsabi sa akin ng ganyan? Diyos ka ba? Doktor ka lang. Hindi mo hawak ang buhay ng asawa ko. Napatayo na rin doon ng doktor na nagulantang sa biglaang pagsigaw na ginawa ni Kenji. Hindi niya kasi inaasahan na gagawin yun ng lalaki, lalo na't kalmado lang ito pagpasok ng kanyang opisina. Napakurap ng mga mata niya. Mr. Barwell, kaya nga ginagawa namin ng paraan. Pinapahanap namin ang kapatid niya para ma-check ang kidney nito. Hindi ba pwedeng banggaling sa ibang magiging kidney niya? Bakit hindi pwede kung match naman sila? Mr. Barwell, baka po kasi hindi tanggapin ng katawan ng pasyente ang kidney kung hindi. Bakit hindi natin subukan kung may makukuha namang match sa kanya? Bakit kailangan natin hintayin ng kapatid niyang walang nakakaalam kung nasang lupalop ng mundo? Wala bang ibang paraan? Anong klase kayong doktor? Muling nanubig ang mga mata ni Kenji na hindi na nahiyang umiyak sa harapan ng doktor na sobrang nagulat sa naging reaksyon. Noon niya napagtanto na baka sobrang mahal na mahal lang nito ang kanyang asawa kaya ganito siya. Mr. Barwell, pwede naman pong gusto niyo pero hanggat maaari po'y kailangang relative ng pasyente ang magiging donor niya. Una pong titingnan doon ay ang pagiging compatibility dahil pareho sila ng genes. Pareho rin ang antigen nila na nagpapababa sa pag-reject ng kidney ng pasyenteng tatanggap nito. At saka kapag relative po ang donor, tumataas ang rate ng pagkakaroon ng matagumpay na transplant. Sana po'y naintindihan yung ibig. Paano nga kung wala? Malakas sa sigaw doon ni Kenji na nag-echo sa paligid ng silid. Hihintayin yung mamatay ang pasyente? Ganun ba ang gusto mong sabihin? Ako, willing ako magpa-check ng kidney ko. Hindi pa rin ba ako papasa kahit na match kami at pwede ang isa kong kidney sa kanya? Dahil hindi kami magkamag-anak? Hindi magkasagot ang doktor sa tinurang yun ni Kenji. Asawa niya ako. Hindi pa rin ba ako papasa? Sagutin mo ko, Dr. Chua. Ilang minuto pang natameme pa ang doktor habang nakatingin sa mukha ni Kenji na mas bumuhos pang luha. I am sorry, Mr. Barwell, pero ang sagot ko po'y oo. Maaring compatible kayo na kidney pero hindi ibig sabihin noon ay tatanggapin na ng katawan niya ang kidney na ibibigay mo. Kung may mga kamag-anak pong pasyente ay mas mainam na sa kanila ka humingi ng tulong. Ayaw ko naman pong pareho kayong ilagay sa panganib ng asawa mo. Nangihinang napaupo na si Kenji muli sa bangko. Parang walang ibang paraan kung hindi ang hanapin ng kanyang kapatid sa lalong madaling panahon. Ito lang ang tanging makakapagdugtong sa buhay ng kanyang asawa. Ito lang. Pagkaraan ng ilang sandali lumabas na siya ng opisina ng doktor na may namumulang mga mata. Halatang problemado at malalim ang kanyang iniisip. Gulong-gulong utak niya para siyang nakagapos na walang magawa. Anong kalokohan to? Karma na ba sa akin ito ng mundo? Bakit hindi ako pwede gayong willing naman ako? Napapreno ng mga pa ni Kenji makara ng ilang hakbang. Umikot siya at naglakad pabalik. Muli siyang pumasok sa loob ng opisina ng doktor na nagulat sa kanyang biglaang pagpasok. Napakurap na ito ng mga mata niya. Napaawang ng bibig ng doktor nang biglang lumuhod si Kenji sa harapan niya at pinagdaop ang dalawang palad. Doktor, baka pwedeng itest ang kidney ko dahil baka sakaling mag-match kami. Hindi ko kayang mawala ang asawa ko. Ang liit pa ng anak namin. Ang dami pa naming pangarap na dalawa. Gagawa ako ng ibang paraan kung sakaling hindi kami mag-match. Iisip ako ng ibang plano. Susunod ako sa lahat ng check-up at proseso na gagawin niyo. May isa siyang kapatid pero sa ngayon hindi ko pa alam kung saan hahagilapin yun. Nakikiusap ako, Dr. Chua. Sumasamot, naninipluhod. Pagbigyan mo sanang hiling ko. Mahabang litanya ni Kenji na walang humpay, na ang buhos na naman ng mainit niyang mga luha. Lalong hindi nakapagsalita ang doktor na nabitawan ng folder ng kanyang hawak. Hindi niya mapigilang maantig sa pagmamahal na ipinapakita ng asawa ng pasyente. Sunod-sunod na siyang napalunok ng laway. Pwede naman ang gusto ni Kenji kaya lang may iba pang inaalala doon ng doktor. Gaya na lang ng mga panganib sa katawan ng isang tao, oras na iisa na lang ang kidney na gumagana dito. Gayunpaman sino siya para hadlangan ng kagustuhan nitong isalba ang buhay ng kanyang minamahal na asawa. Tao lang din siya at batid niyang wagas ang pag-ibig ng lalaki. Sige, Mr. Barwell, suriin natin ang kidney mo at magbabaka sakali tayo maging match kayo ng iyong asawa. Ngunit plan B lang ito dahil oras na may mahanap tayong kamag-anak niya, yun ang priority. Malakas na napahagulhol na doon ang iyak si Kenji na animoy sa wakas nagkaroon sila ng katiting na pag-asa. Wala pa man. At least, napapayag niyang doktor.
Sa kanyang kagustuhan, nilapitan na siya ng doktor at inabutan na siya ng tissue na pamunas ng luha at kapag dakay marahang tinapik ang balikat niya. Stay strong, Mr. Barrowell. Pasasan ba't malalampasan niyo ring mag-asawang isa sa masalimuot na karamdamang ito ng iyong asawa? Magpakatatag ka lang, huwag na huwag kang bibitaw sa may kapal. Ano kaya magiging resulta ng test ni Kenji? Siya ang magiging posibleng kidney donor ni Britney o ang kapatid nitong si Gavin? Pero nasan nga kaya ang kapatid ni Britney? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.